Magandang araw mga kaibon. Ngayong araw ang ika-isang taon ko ng pag-aalaga ng African lovebirds. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga naging experience ko sa pag-aalaga sa loob ng isang taon. Nagsimula nga pala ako sa isang parisan na nabili ko malapit lang dito sa amin. Ang sabi ng seller, off-line daw yon. At bonus na malapit na siyang mangitlog. Kaya ang ginawa ko, bumili na ako ng mga vitamins, mga kailangan para sa pagbe-breed ng ibon. At yun nga, nung nakumpleto ko na, isinalang ko na sila after mga 2 weeks, nangitlog na nga siya. Bali, basal yung parisan ko, kaya sabi ng seller, expect ko na daw na baka hindi mag-fertile. Swerte na lang kung may mag-fertile, kaya ginamitan ko na siya ng mga vitamins katulad ng Vitamin Pro, probiotics, tsaka yung Fertibird. Tapos gumamit na rin ako ng successor pellet para pampafertile ng mga egg. At yun nga, after 3 weeks mahigit, wala nga nag-fertile sa mga egg nila. Kaya ang ginawa ko, nagsalang na lang ulit ako, sinalang ko ulit sila para mangitlog at hintayin na lang ulit ng mga 3 weeks kung makaka-fertile na ako. Yun nga, sa kabutihang palad, may na-fertile na isa. Ang ginawa ko, dahil isa lang ang nabuhay, hinanpid ko na lang siya para makapag-itlog ulit yung aking breeder at makapagpainakay na ulit. Kasamaang palad naman ito, nung lumaki na yung hinanpid ko, ay sumibat sa akin nung nakakalipad na siya. Naging maamo siya, yun nga lang, mga 2 months na siya nun, sumibat. Hindi, parang natakot kasi, kaya lumayo siya. Pero meron namang panibagong naging inakay na nga, yung breeder ko, ang nabuhay ay 4. Napakagandang balita nun dahil nawalan ka nga ng isa pero 4 naman yung kapalit. Kaya yun, hinintay ko ulit na lumaki sila tapos salang ulit yung mag-asawa. Hanggang sa nag-itlog na nga ulit sila, ang naging itlog naman nila ay 5. Pero ang bad news pa rin, doon sa 4 na inakay na yon na nauna, hindi ko napansin na yung kulungan ko pala, yung cage ko, ay kalawang na yung pinakasahig. Nasira nila yung sahig dahil yun ay chicken wire lang. Nasira nila yung sahig. Yun nga, kasama ang palad, ay nakaalpas yung 2. Nung nakita ko, nasa labas na, hindi ko na nahuli. Nakapanghinayang lang dahil first time kong nakapagpainakay ng 4 na wala pa yung 2. Pero okay lang dahil meron namang kapalit yon na 3 na nag-fertile, nabuhay, at ngayon nga ay malalaki na. Ayan nga pala silang 3 na nasa video. Kaya ginawa ko para sure na hindi na makawala pa ulit, ay bumili na ako ng double cage na hindi na ganun kadaling kalawangin katulad nung ginagamit ko dati na chicken wire. Sa ngayon, malalaki na sila, na-harvest ko na nga din, inilipat ko na rin sila sa nursery cage nila para doon sila magpalakas para yung breeder ko ay mag-itlog ulit. Dahil ngayong panahon, ang tamang-tama para sa pagbe-breed ng ating mga African lovebirds dahil medyo malamig ang panahon, dyan malakas ang fertility nila. At ngayon nga ay nesting na naman yung breeder ko at baka next week ay mangitlog na ang inahin na yan dahil magamaga na nga yung puwetan niya. At siya nga pala, kung napadaan sa inyo ang video na ito, ay baka pwedeng humingi ng pabor na paki-subscribe naman at pa-like na rin ng mga video at mag-comment na rin kayo dahil newbie lang din naman ako. Kailangan ko rin ng mga experience pa at ng ibang magtuturo sa akin na matagal nang nag-aalaga ng mga ibon. Dahil ako nga ay kakasimula pa lang, kaya ang inalagaan ko muna ay mga long yun. Pero ang sabi nga ni seller ay off-line naman daw.
Yun nga lang, hindi naman ako marunong tumingin pa kung opaline ba o hindi. Kaya yung mga inakay ko na yan, na nakikita nyo sa video, kung alam nyo po identify, pakisabi na lang kung opaline ba sila or hindi. Hanggang dito na lang muna ang aking video. Sana magustuhan nyo at sana makatulong din sa mga newbie na kagaya ko na marami pang kailangan malaman sa pag-aalaga ng ibon. Mag-a-update na lang ako sa inyo kung anong mangyayari sa aking munting ibunan at sa breeder ko na malapit ng mangitlog, kung ilan ba ang magiging itlog nila at hanggang sa mapisa ito. Sa next video ay ipapakita ko na sa inyo yung actual na laki ng mga inakay na yan, dahil itong video na to ay nung nakaraan pa, nung maliliit pa sila. Ngayon kasi hinarvest ko na sila at nandun na sila sa kanilang nursery cage. Kaya muli, maraming salamat at tatapusin ko na ang video na ito dahil masyado na ding mahaba. Paki-subscribe na lang para updated kayo sa mga susunod pa na video na aking gagawin tungkol dito sa aking mga alaga na ibon, na sana mapadami ko pa sila at makapag-breed pa rin ng ibang mutation. Maraming salamat at happy birthday sa ating lahat mga kaibon, lalong-lalo na dyan sa mga newbie na nagbabalak din. At tuloy-tuloy lang, huwag mawala ng pag-asa. Maraming salamat. Bye-bye.